Okay, sabi ni Toby Chanco, Nabotas Representative Toby Chanco urged the House of Representatives to conduct a public hearing in aid of legislation to fast-track the implementation of an arrest warrant against former Ako Bicol Party List Representative Elizalde. Wala pa bang arrest warrant? Napakatagal nyo nang sinasabing hinahunting nyo. Wala pa palang arrest warrant? Hindi nga, wala pang arrest warrant. Basahin nga. Puta, ang tagal-tagal nyo na. Ibig sabihin, Ibig sabihin pala, lokohan lang yung mga kunwarin. Paano nyo habulin si... meron naman pala. Meron naman palang arrest warrant. Kayo naman, no? Okay, ano sinasabi nitong mama na to? Basahin natin. Gusto niyang paimbestigahan kung bakit hindi pa naaaresto si Elizalde. Yan. Co-remains, yan. Fast track the implementation. Implementation na pala. Mali ako meron ng warrant of arrest. Ang gustong paimbestigahan nito ni Toby Chanco, yan. Urging the House leadership to convene the Committee of the Whole to conduct a public inquiry in aid of legislation on the status of the arrest warrant against Ko and to recommend legislative measures if necessary. He further said that there should be a need for clear-cut guidelines. DILG early, ayan yung nagtuturuan na sila kung sino po ang may panawa dapat, no? Ito po ang tanong. Ano ba talaga at sino ba dapat ang ahensyan dapat manguna sa mga kasong gaya nito? Tama, correct din. Ngayon, ang tanong ko lang, so mag-iimbestiga kayo, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli si Saldico? Ang tanong ko sa inyo, HOR, nakalimutan na namin to. Masyado kami nakatutok kay Ping Lacson. Bakit ayaw nyo ring imbestigahan yung sinasabi ng 18 ex-Marines? Or in general, bakit ayaw nyo mag-imbestiga sa flood control project na punong-puno ng nakawan? Check po namin, punong-puno po ng pagnanakaw yung flood control kasi maraming ghost project. Alam nga namang ghost project, walang nagnakaw. Ano yan? Naglaho yung pera. Pag may ghost project, mayroong magnanakaw. Ang tanong, bakit ayaw nyo mag-imbestiga pangkalahatan? Wag na yung 18 Marines. Kasi kung ayaw nyo nang imbestigahan yung 18 Marines, bakit ayaw ninyong imbestigahan yung flood control? Ililinaw ko sa inyo Ayon mismo sa inyong speaker, sa pagkakatanda ko, pinatigil ninyo ang investigasyon sa flood control dahil meron ng ICI. Ang kinatwiran nyo, may ICI na Sila na lang mag-imbestiga. Ngayon, practically, non-existing yung ICI, bakit ayaw nyo ituloy yung investigasyon? So, lahat ng investigasyon ninyo tungkol sa flood control, palabas lang. Kaya kayo nag-imbestiga nun dahil gusto nyo bawian yung Senado dahil dinidiin yung mga, naririnig nyo ng panahon ni Marcoleta, ang lumalabas ng magnanakaw sa flood control, mga congressman. Kaya kayo nagpa-imbestiga rin para akusahan din naman yung mga senador. Nagpalitan lang kayo ng akusasyon si Ping Lacson, alam na namin ayaw niya mag-imbestiga. Alam na namin na kaya si Ping Lacson nilagay dyan sa Blue Ribbon para matigil yung investigasyon na ginagawa ni Marcoleta. Ngayon, ano katwiran nyo? Bakit ayaw nyo pa rin mag-imbestiga? Ayun, alam na namin yun. Pinatigil si Marcoleta kaya nilagay si Lacson. Bakit siya mag-imbestiga? Wala rin palang silbi kung tinanggal lang namin si Marcoleta, pinatanggal lang si Marcoleta, tapos mag-imbestiga rin pala si Lacson.
Yun nga ang purpose ni Lacson dyan, eh, para hindi na mag-imbestiga eh. Tagumpay sila, hindi na nag-iimbestiga, di ba? Ah. Yung binabalik nyo sa 18 Marines, sinasabi ng nila Remulla. Alam naman natin yung purpose ng 18 Marines ay magsiklab ng damdamin ng mga kasalukuyang sundalo. Oh. Lalo pong sisiklab yung damdamin nila. Kung hindi nyo man lang iimbestigahan itong mga lumantad na ex-Marines na to. Correct. Ginagawa tayong tanga at bobo ng mga to. Tama po yun. Dahil wala na kaming aasahan mag-imbestiga sa inyo, wala nang ICI, wala nang Senado, wala nang HOR. Yung ombudsman, di namin alam kung nag-iimbestiga sila o hindi. At yung iba pang ahensya, wala na talaga, kinalimutan na. Pero ang tinitiyak namin, may impeachment laban kay BP Sara. Priority nila impeachment eh. Bakit nyo nga pala priority impeachment? Kaysa papanagutin yung mga magnanakaw sa flood control, bakit impeachment yung gusto nyong isalang? Hindi naman malinaw kung merong ninakaw sa BP Sara o wala. Pinapanagot nyo yung hindi kayo sigurado. Wala kayong ebidensya. Pinapanagot nyo si BP Sara dahil siya ay Duterte. Natawa ako rito. Nabigyan daw si Ridon. Nasinghot lang kaya hindi nalata. Badong, magtago ka na sa 2028 Presidente si Risa, Vice Trillanes. Ba't naman ako magtatago? Saan ba sila Presidente? Saang toda ba sila Presidente? Si Inday na mag-imbestiga niyan. Hindi na pabor sa kanila na maging fall guy si Saldico dahil sa 18 Marines. Ayaw imbestiga ng flood control kasi walang bagyo. Drama lang ang ginagawa nila, Boss Buds. Tanga daw kasi Pilipino allegedly. Yan. Boss Buds, nabigyan niya si Ridon ng maleta. Hindi lang niya napansin kasi nasinghot niya nang hindi sinasadya. Ayun paliwanag. Kaya di tumitigil si Atty. Roque at Maharlika na lumabas na. Pero wala laging palpak. Hindi ko naintindihan. Vance Vlog, ano yung point mo? Kaya di tumitigil si Atty. Roque at Maharlika na lumabas na. Pero wala laging palpak. Ang sabi ni BP about sa paglobo ng salin niya after 16 years, ibig bang sabihin wala akong ginagawa o trabaho? Sorry sa term ha. Nagbilangkad lang ba ko ug naglingkod unya nagpaypay lang? Tsaka na-follow up nila, 'di ba? 'Di ba po ba meron kayong nagtatrabaho po yung asawa nyo? Alam nyo po, pag meron kayong, magkano ba yung nasimula ni BP Sara? 8 million? 18 million? Pag meron po kayong ganung pera, madali na po magpalago ng pera kasi yun lang naman po yung mahirap eh. Paano kayo magkaroon ng ganung pera? Kung may 18, kahit ako kung may 18 million ako nung 2006, baka daan-daang bilyon na yan ngayon. Daan-daang milyon na yan. O bilyon na. Iba po kasi yung wala kang 18 million. Ibig sabihin po kaya hindi ka makaipon ng 18 million o kaya wala kang 18 million kasi it's either ka lang, 'di ba? Yung tayo, 'di ba? Sweldo mo pantustos lang. Pag meron kang 18 million, meron ka ng kakayahan na
yung kinikita mo, kung nagsimula ka po 18 million ng salin mo, ganito po paliwanag dyan ha. Ibig sabihin kung may 18 million ka na, mayroon ng kakayahan yung ikaw, yung pagkita mo, nakakaipon ka. Sobra-sobra na sa pangangailangan mo. Sa atin kasi, ano tayo trabaho, panggastos lang, ubos na bago magkatapusan, trabaho lang uli, hintay ng katapusan, o maubos na naman yan. Ganun lang tayo, subsistence lang tayo. Pero kung nagsimula ka na may 18 million, hindi po kataka-taka na lumubo yun kasi kung nakaipon ka ng 18 million, ibig sabihin lang yan na kumikita ka na ng sobra-sobra sa pangangailangan mo. Eh di madali nang pakitain yung kita mo. Sir Aratilis, tumira na naman si Arnold Maniacol Clavio. Mahilig talaga siya sa mga babae na ang pangalan ay Sarah with letter H. Ano sinabi ni Arnold? Mamaya titignan natin. Feel ko talaga si Senator Marcoleta ang Vice President ni BP Sara sa 2028. Ako rin, feel ko rin. Nabigyan si Ridon pero through GCash para di halata. Halata nga yung GCash dahil may pangalan yun. Kaya nga po cash basis Boss Badong, pinakulong ba nila si Madriaga last 2023 sa kasong kidnapping? Tapos kakampihan nila bigla? Parang kain suka talaga sila. Alam niyo po, gawain talaga ni Dilima, di ba? Mahilig talagang kumausap ng mga testigo. Pinatunayan niya lang na kayang-kaya niya. Kumbaga si Tatay Digong, marunong makipag-usap sa mga kriminal. Si Dilima naman, marunong makipag-usap sa mga nasa Oblo, taga-Oblo. Feeling ko talaga si Senator Marcoleta. Yan, Boss Badong. Lalo silang nawindang sa sinabi ni Inday na mananagot sila from yesterday, today, and tomorrow na corruption. Yun. Kuya Bads, good afternoon po like dan. Nicole Watts. Biruin mo, si Nicole Watts dati estudyante pa lang, ngayon doktor na. Nagbablog pa rin ako. Maniwala ka ba dong? Saan? Kita nyo, magko-comment kayo na maniwala ka ba dong? Hindi ko po alam kung saan ako maniniwala. Ano nyo? Bigyan nyo po ng complete thoughts. Bakit nagsampa si Trilling ng perjury sa mga Marines kahit hindi na hearing? Kasi po, sila ng affidavit. Pumirma sila ng affidavit. So, pag po mali yung affidavit mo, perjury po tawag doon. Kasi gumawa ka na ng dokumento Pag sa salita lang, o sa mga video lang, yun nga po yun. Yung is either, ano yung kaso nun? Cyber libel. Yun. Yun po pagkakaiba. Pero kung may dokumento na po, perjury na yun. Kasi, ibig sabihin, pumirma ka na totoo yung sinasabi mo. Kaya perjury yun, pamimeke. Pamimeke na ng sinumpaan mong salaysay. Argel Puentes, si Badong Aratilis magtatago sa 2028. Kupal ka ba? Ikaw ba? Yan ba pagtatago? Yan ba yung sinasabi niya maniwala ka? Sige na, maniniwala na ako sa'yo. Ang angkan ng mga Duterte ay lawyers at public servants sa lolo pa ni BP Sara. The same thing with the Carpio clan. Yan pong Carpio clan, kung di nyo po kilala yung mga Carpio, yan po yung si kalaban din ni Tatay Digo. Si Gutierrez Carpio, di ba? Dating Supreme Court din. Mga sikat po ng mga abogado yan. Kumikita po yung mga abogado. Kaya, boss, may live ka mamaya. Depende kung meron pang balita. Pero gusto ko pong mag-live pa. Sino ba yan kasi ni Arnold Maniacol Clavio? Si Sara Ilago na kasuhan si Atty. Topacio. Kasi wala daw siyang galang sa babae.
Coops talaga tinira. Ikaw, galang na galang mo yung babae, di ba? Clavio, ikaw, sa lahat ng tao, ikaw pa may talaga. Natawa naman ako. Sige, mamaya itatapik ko yan. Bats, maiba lang. Ang ganda-ganda po ni BP. Ganda, no? No? Lahat po ng kalaban ni BP, nagpangitan na. Napunan nyo ba? Nangayayat, nagkasakit. Pero si BP talagang, yun eh. Maganda, no? Ang layo. Sabi nga nung isang supporter, face card. Hindi ko naman alam, pinagpalagay ko na lang na face card, di ba? Oh, yari sila. Na maganda si BP Sara. Yung ba meaning ng face card? Yung ginagamit mo yung kagandahan mo naman, di ba? Para magkaroon ng pabor. Kasi ang alam ko yung mga card na yan, yung ginagamit mo, poverty card, o yung mga sex card, yung card na paggamit mo na inaapi yung mga kababaihan. Kulang daw binayad na maleta, boss. Nakita niya 4 maleta kay Kimbo sa picture. Na pinakita na ex-marines. Ta sa kanya, isa lang daw sa kanya. Hindi pa siya kasi nun eh. Hindi pa si Ridon, hindi pa, alam ko hindi pa siya congressman nun eh. Good afternoon, boss Badong. Watching from Jordan. Sorry, late ako. Hazel Bunani. Yan. MTS Taiwan, KND. Maniwala ka ba dong? Maniwala ka mabango si Ilago. Kaya kaya talagang nagkaroon ng pagnanasa si Attorney Tulis. yes, Topacio. Boss Bas, nag-init na yung sa HOR tapos biglang bubuhusan ng malamig na tubig ni BP Sara sa 2 hours yun niya. Correct. O ngayon, paano kayo makaka-resback dyan? Mag-held man kayo, di ba? Talakayin nyo man yung mga ebidensya, sasabihin na ng mga tao, yan na nga yung nakuha nyo. Yan yung sinasabi ni BP Sara na pinagtyagaan yung mag-fishing expedition. Kaya kayo nag-conduct ng mga hearing dahil para makakuha kayo ng walang katuturang mga ebidensya kuno. Yan, pati ang walang kamatayang iniisip lang ni BP Sara, may kaso na. Binigyan naman sila ng halimbawa, di ba? Sabi nga katulad no, sabi ni Suntay, iniisip ko na ako ay nag-init nung nakita ko si Ann Curtis. Sworn statement na yon. Pag natalo yan si Trilling, itapon sa West Arabian Sea. Perjury pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Alam na natin na sa ICC di makakalusot si Pingyu. Let's wait for retribution. Hindi, kaya nga, doon na yan si Tatay Digong, mahirapan tayo dyan. Pero yung nagpakulong kay Tatay Digong, dapat bawian ni BP Sara pag presidente na siya. O yung vice president niya para makapag-concentrate siya sa kanyang trabaho. Carpio and Associates Law Office. Tignan nyo. Attorney Antonio Carpio at Conchita Carpio. Ay, hindi po yata magkamag-anak yun. Yung kamag-anak nila si Conchita. Yun yung kamag-anak nung ni Carpio. Bas kapag nasa korte ng kaso ni BP kay Madriaga, hindi na pwedeng pag-usapan kaya hindi na sila magagamit sa impeachment. Pwede naman daw po. Si BP maganda, natural plus tapang bagay sa facial expression niya. Ganda, no? Maganda talaga eh. Coups na Trump ayaw tumigil. Sana nga bitawan na sila ng Kuwait, Saudi at Bahrain. Ang ninuno ng mga Carpio ay si Bernardo.
Minandro, hindi na nila kilala si Bernardo Carpio. Wala na kasi nagkukwento ng mga legend, no? Si Bernardo Carpio. Yay, Boss Buds, umabot sa early live mo, tambay lang. Yan. Tambay ka lang dyan, Ray Ray. Ay, Ray Reyes. Kala ko Ray Ray. Crazy, pumunta si BBM sa UN para ipahinto ang war ng Iran at US kasi wala siyang may papadalang airline sa mga Inday Bidak, yung pagpaparinig ni BP Sara na may utang si Luistro ng 8 million. Kaya tahimik boss kasi malalaman bakit may utang siya na ganyang halaga. Oh, kasi yung asawa niya may kasong panghahalay. Happy weekend po sa lahat. Ka-brothers Badong, Caitlyn Vlogs. Yan. Nako, boss, may bumulong sa akin sa isang media. Nakatanggap ng paper bag. Clue, isang puppet dati sa morning show at tropa ni Paredes at Father Flaby. At gusto pang kasuhan si Topacio sa Bastos Law. Kuya Bads, hindi po masyadong updated sa politics. BRB po. Ano yung BRB? Giniginaw ka. Alam ko na dati yan eh. Yung BRB. Jan. Yan. Ano ba? Diyan nadali si Tatay Digong patibong nila sa Congress, Vance Vlog.